At tayo po'y tuloy-tuloy na po sa ating pong banal na gawain, kaya po ang lahat po'y inaanyayahan ko pong tumayo bilang paggalang po sa banal na salita na dadalhin po ng ating mga ngaral sa hapong ito, ang ating pong beloved ordained preacher, Fred Diasis. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, Brother Mayor Navarro. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat. Mahal po ni Jesus, yung matamis, banal, presensya, yung pinadama sa iyong anak. Salamat, mahal po sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitan ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitan ng The Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan instrumentalists. Sa pagsalamat sa pagpalangis, sa pagkilos sa kalagitnaan. Salamat sa pagbibigay sa mga anak ng matatapat. Hallelujah. Salamat at higit sa aming pag-aaral salita. Malapit ko magpala. Sa ganang kailangan kong magawa. Umasalamat ko sa inyo. So, ng dalangin mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Aming sinasaway lahat ko ng kaaway. I bind the of Satan in the name of Jesus. Timos sa miliban doubts. Cast out. Cast out right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po na magbigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating pinakamamahal po ni Jesus, sa ating Diyos na mabuhay, makapangyarihan sa lahat. I'd like also to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin po lahat ng mga beloved in-laws, nating beloved Minister Pogs. Magandang hapon po sa inyo, sa ating mga beloved preachers, mga elders, warriors, sa beloved co-workers, ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, na mahal, magandang hapon po. Purihan naman natin. Kindly pakibasa. The book of Hebrews, chapter 11, verse 8. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 8. At dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, ang talata po ay 8. Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaraon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Amen. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Tayo po ang tunay na pinagpala na mahal. Yan po ang katotohanan. Amen? Because we have the Word of God, dahil ang salita ng Diyos ay lahat po yan katotohanan. Our dear Jesus is obligated to perform what His Word is saying. Pagtayuan mo ang salita ng Diyos, gagawin naman natin kasi Word niya yan. God and His Word are the same. Amen? Ang salita ng Diyos at ang Diyos ay isa lang po sila. Kaya kung tinayuan natin ang salita ng Diyos, anong sinabi ay mangyayari sa iyo. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Kaya nga, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place where he should after receive an inheritance, obeyed and he went out, not knowing whither he went. Si Abraham, kilala naman natin si Abraham, tinawag sa Biblia na ama ng pananampalataya. Nung siya'y tinawag na umalis doon sa lugar na kanyang kinaroroonan, siya po ay sumunod. Sabi na binasa natin, sumunod. Siya'y umalis at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Siya'y umalis.
Pag wala kang panampalataya, hindi mo magagawa yan. Aalis ka, hindi mo alam saan ka pupunta. Ngunit, anong sabi ng binabasa natin? Yung lugar na kaya pinuntahan, hindi niya alam, pero nung dumating sa doon, yung lugar na yan, doon sa pinagpala ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Sabi diyan, he was called to go out into a place where he should, after receive for an inheritance, obeyed. Yung lugar na kanyang pinuntahan, hindi niya alam, ngunit ginaid siya ng Diyos para makarating sa lugar na yon. Sabi naman na umalis ka sa lugar na yan na kinaroroonan mo sa ngayon at pumunta ka doon sa ituturo ko sa iyo. Hindi niya alam, hindi sinabi naman na Panginoon kung anong lugar. Ngunit siya ay sumunod. Anong ginawa? Ginaid siya ng Diyos at napunta siya doon sa lugar. Yung lugar na yan, ginawang mana ng Diyos sa kanya. Ibinigay sa kanya yung lugar na yan, napakalawak. Amen? Ganyan ang mahal na Panginoon, inamahal. Ang mahalaga sa atin, we just have to obey. Kailangan na po natin sumunod whether we understand it or not. Inamahal. Kahit hindi mo naintindihan, dahil ang Diyos ang nagsalita, kailangan gawin mo. Dahil ang mahal na Panginoon, alam niya. At pag ginabayan ka ng mahal na Panginoon, sinunod mo yung gusto niya, alam niya na sa dulo noon ay makakabubuti sa'yo. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, ang panampalataya hindi nakikita eh. Ang panampalataya ay mga bagay na inaasahan mo, ngunit hindi mo pa nakikita. Gusto mo pagpalain naman ang Panginoon? Kailangan natin sumunod. Ayan, inheritance, ang sinabi dyan, yung pinunta niya na lugar na hindi niya alam, kasi pag hindi mo alam pupuntahan mo, ang mahal na Panginoon, i-guide ka kung saan ka pupunta. Amen? Sumunod ka lang at nandun po yung, sabi nga, inheritance, mana. Pag sinabing mana, magpapala yan. Amen? Kunin natin mahal na Panginoon. Kaya nga, dito sa Galatia, pakibasa muna. Galatia 3:29. Amen. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 3, may talatang 29. At kung kayo kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tapagmana ayon sa pangako. Amen ba? Amen. If ye be Christ, kung kayo raw na kay Kristo, kayo ay, ano yun? Seed of Abraham. Then are ye Abraham's seed? Kayo'y mga angkan ni Abraham. Angkan. Ninuno natin si Abraham, minamahal, originally, yung mga, si Abraham kasi ay Israelite yan, Hudyo. So, sa physical na mga angkan ni Abraham, yung mga Israelita, yung sa Israel, yung physical na mga descendants ni Abraham. Yung Israel ngayon, kasi mga Hudyo yan. Pero sa panahon natin ngayon, kahit hindi ka Hudyo, if you're a believer of Jesus Christ, you believe the gospel, kasama ka rin sa descendant ni Abraham. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Napakaganda nito, minamahal. Napakaganda nito. Pag tutukan mo yan, lahat ng pagpapala na dapat mong tanggapin, matatanggap mo. Lalo na pag bagong taon, huwag niyo intindihin mga pandemya na yan. Wala yan. Hindi yan. Sa Biblia, napakalinaw, minamahal. Nung, yung sa Egypt, sina Isaac o Jacob, nandun sila, nasa Egypt sila, hindi nila lugar yon. So, ang Egypt, ano nangyari? Sinalot. Pero yung mga Hudyo, mga
pinili ng mahal na Panginoon, the chosen people of God, nung maraming salot na dumating doon, nagdilim, namatay yung mga tao, mga hayop, lahat ng panganay, daming salot dumating, about 10 plagues. Pero yung mga pinili ng Diyos na nandoon sa lugar na yon, hindi po sila kasama. Amen? Hindi po nababago yan. Hindi po nababago yan. Ang mga pinili ng Diyos, hindi kasama sa mga sumpa sa sanlibutan. Malapakan natin, malapakan. Amen? Malinaw yan, minamahal. Kaya, nothing to worry about, nothing to be afraid about. Wala kang dapat katakutan. Maglingkod ka ng totoo sa mahal na Panginoon. Nandito ka sa katotohanan, may nilagay ng Diyos na totoong man of God natin, mga pastor. You are in the truth. Huwag ka matakot. Tuloy-tuloy ka lang maglingkod. Kahit anong salot tumating sa mundo, hindi ka kasama. Hallelujah! Amen? Kaya, at 29 ng Galatian, binasa natin, kung kayo'y kay Kristo, kayo yung mga angkan ni Abraham. Abraham said, and heirs according to the promise, at tagapagmana ayon sa pangako. Tagapagmana, minamahal. Pag Kristiyano pala tayo, you are a born-again Christian, believers of the gospel of our Lord Jesus Christ, sabi na binasa natin, tagapagmana ayon sa pangako. Tagapagmana ka, minamahal. Amen? Yung dito sa mundo, yung halimbawa, yung ang magulang mo ay milyonaryo. So natural, pag father mo yan, magulang mo, tagapagmana ka. Di ba? Dito sa Biblia, higit pa tayo dyan. Amen? Tagapagmana rin tayo. At yung mamanahin natin, higit pa sa mga anak ng mga milyonaryo dito sa mundo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Dito sa mundo, yung mga tagapagmana, nagkakagulo. Iba, nagugulangan. Ang dami kong makilala na ganyan. Tagapagmana, yung iba, mayroong iniwan, yung kanilang magulang, may iniwan na house and lot. Ano nangyari? Yung iba, inisahan. Inangkin lang yung panganay. Lahat kayo, akin na to lahat. Marami kong kilala na ganyan. Kaya nagkakagulo sila. Ang kanilang mga relasyon nasisira dahil sa mana. Pero, sa anak ng Diyos, walang makakakuha ng mana mo. Dahil ang mana mo, hindi tao nagbigay. Diyos mismo ang nagbigay. Hallelujah. Amen? Kailangan ma-realize natin yan, kailangan maintindihan natin na pag anak ka ng Diyos, manampalataya ka ng Ebanghelyo na Panginoon, mayroon kang mamanahin. Amen? Mayroon kang mamanahin. Hindi po magsinungaling ang salita ng Diyos. Hindi magsinungaling. Mayroon kang mamanahin. Kailangan mo lamang ng malakas na pananampalataya. Hallelujah! Meron daw tayo tagapagmana pag tayo believer ng Ebanghelyo ayon sa pangako. Anong pangako? Ano yung pangako na sinasabi? Genesis chapter 15 verse 1, italo natin sa 5 hanggang 18. Ano ba yung sinasabi pangako? Tagapagmana raw tayo ayon sa pangako. Anong pangako? Gusto niyo ba malaman anong pangako sa inyo, inamahal? Gusto niyo malaman? Parang ayaw niyo malaman. Mahina yung amen. Gusto niyo ba malaman anong pangako? Kasi mahirap pag hindi mo alam. Paano mo angkinin yung mana mo, hindi mo alam? Dapat alam mo ano yung pangako. Yan po yung pangako. Genesis chapter 15 verse 1, 5 and 18. Dito po sa aklat ng Genesis chapter 15 verse 1, 5 and 18. Ang sabi po dito mga minamahal, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram, sa pangitain na nagsasabi, huwag kang matakot, Abram. Ako ang iyong kalasag at iyong gantimpala na lubhang dakila.
talon sa 5. At siya'y inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. Kung mabibilang mo at sa kanya'y sinabi, magiging ganyan ang inyong binhi. Talon sa 18. Nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abram na nagsabi, sa iyong binhi ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Amen. Praise the Lord. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Sabi naman pa yun, ano? And the word of the Lord came unto Abram in a vision. Abram o Abram. Abram pa pangalan, hindi pa Abraham. Hindi pa Abraham. Abram pa lang. Noong si Abraham ay bago pa nakilala pa ang pangalan niya, hindi po Abraham o Abraham. Mga kano kasi Abraham eh. Sa atin kasi Abraham. Walang problema yun. Abraham o Abraham, pareho lang yun. Di ba? Pero before, yung bago nakilala malapin, bago pala nangusap ang Diyos sa kanya, ang pangalan niya ay Abram o Abram. Ngayon, nung nakilala na ng lubusan, ang pinalitan ng pangalan na ginawang Abraham. Di ba? Ano ibig sabihin ng Abraham? Ama na maraming bansa. Pinagpala, ama na maraming bansa. Ganyan talaga. Sa una, maliit ka lang. Pero kapag nagpatuloy ka, naging matapat ka lang, kahit may pagsubok, tuloy-tuloy ka lang, hindi ka sumusuko, lalaki at lalaki ka. Itataas at itaas ka ng Diyos. Sabi na panahon, huwag kang matakot. Ito number 1 kalaban ng mga Kristyano eh. Alam ng malapinunan. Si Abraham nga, takot din eh. Si Abraham, ama ng panampalataya yan, pero maraming instances sa Biblia na Abraham feared exceedingly. Malabis ang kanyang takot. Inamahan. Kahit hanggang sa atin ngayon, ganun din. May mga takot din tayo. May mga takot. Hindi makikakila yan. Hindi naman ikakila. Pero, anong sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Sinabi kay Abraham, ako ang gantimpala mo. Yung sinabi na yan kay Abraham, hanggang ngayon sinasabi, pag manampalataya ka ng Ebanghelyo, hanggang ngayon sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Ako ang gantimpala mo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Ako ang gantimpala. Yung pangako kay Abraham, natupad, threefold blessing. Threefold. Tatlong pagpapala. Natupad. Yung tatlo na yan, dahil sinabi ng Biblia, pag born again ka, believer ka ng Ebanghelyo, kung anong nangyari kay Abraham, yung din ang mangyayari sa atin. Amen ba? Kaya dapat na Kristiyano, walang malungkot talaga eh. Dapat lagi kang masaya, lalo na bagong taon, masaya ka. Bakit? Yung pangako kay Abraham, pangako rin sa atin. Sa iyo, pangako rin. Ano sabi sa verse 5? Kasi si Abraham natatakot eh. Biro mo, nag-iisa lang siya. Nung tinawag siya rin nag-iisa. Pamilya lang, siya pala mag-isa. Asawa niya, wala pa siyang anak. Kaya anong sinabi ng Panginoon? Sa verse 5, and he brought him forth abroad and said, nilabas si Abraham sa kanyang bahay, nilabas doon sa labas sa kanyang bahay, at pinatingin sa kanya sa langit. Sabi, tumingin ka sa langit. Sabi naman ng Panginoon, bilangin mo nga yung mga bituin kung makikita, kung makaya mong bilangin. Sabi mo sa akin, ilan ba yung bituin? Hindi naman kaya bilangin ni Abraham. Anong sabi ng Panginoon? So shall thy seed be. Ang iyong ang iyong anak ay magiging, ay yung lahi ay magiging katulad nila kadami. At that time, kung babasahin mo tuloy-tuloy, ang problema ni Abraham, wala siyang anak. Yan ang problema niya. Sa inyo,
Hindi ko alam anong problema ninyo. Kanya-kanya tayo ng problema. Pero alam ng Diyos ano ang problema mo. Amen ba? God will deal to each of the Christian accordingly. Kung anong kailangan mo, diyan sa mga kikilos sa'yo. Anong kailangan mo, doon sa kikilos sa'yo. Si Abraham at that time, ang kanyang problema talaga, wala siyang anak. Yan ang problema kung basahin mo. Kaya naman problema siya. Pero nung sinabi ng Panginoon, bilangin mo nga yung mga bituin. Kung kaya mong bilangin, ang bituin, napakadami niyan. Hindi kaya bilangin yan. There are billions of stars. Di ba? Billions yan, hindi mabibilang yan. Ang sabi ng Panginoon, ganyan kadami ang iyong magiging mga anak. Samantala, wala sang anak. Ganyan ang Diyos. Tayo, anong kailangan mo? Pagpapala? Madali lang yan. Kung anong kailangan mo, doon din kikilos ang Diyos sa'yo. Palapakan natin, malapay. Kaya ang Kristiyano, wala naman talaga problema. Wala eh. Mayroong tagapaglutas ng problema mo. Huwag kang tumingin sa nakikita. Tumingin ka sa salita ng Diyos. Dahil yung nangako ay tapat. Ang nangako sa atin ay tapat na Diyos. Faithful, sabi ng Biblia. He is faithful. Kung kaya mo bilangin ang mga bituin, sabi, ganyan kadami ang iyong magiging anak. Verse 6, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. At si Abraham ay naniwala sa sinabi ng Panginoon. Wala siyang anak. May isa, wala siyang anak. Pero sabi naman ng Panginoon, magkakaroon ka kasindami ng mga bituin. Dapat ganun tayo. Maniwala tayo. Kahit wala ka pang hinahawakan, pag sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, manampalataya ka. Pag sinabi ng Panginoon, pagagalingin kita, at yun naman kahit ang Diyos hindi na magsalita, di nakasulat na sa Biblia, the Lord is the Lord who heals. Ang mahal na Panginoon ay siyang Panginoon na nagpapagaling. Hawakan mo na. Amen? Sumampalataya ka na. Si Abraham, bagamat walang anak, ngunit naniwala sa sinabi ng Panginoon, lang sa Biblia, at ibinilang sa kanya yun, nakatuwiran. Pag sumasampalataya pala tayo, bagamat hindi natin naintindihan, ngunit parang imposible, ang tingin ng Diyos sa'yo, you are righteous, matuwid ka sa kanyang harapan. Nagiging matuwid ka pag sumasampalataya ka, kahit hindi mo naintindihan, kahit para bang imposible, ngunit naniwala ka, dahil Diyos ang nagsabi, magiging matuwid ka sa harapan ng ating malapit. Kaya yung mga mahilig mag-doubt, mahilig mag-alinlangan, hindi matuwid yan. Hindi yan nagiging matuwid. Pero pag naniniwala ka, even it against hope, it is against your will, it is against nature, laban sa kalikasan. Ngunit sinabi ng Diyos, paniwalaan mo yan dahil magiging matuwid ka sa harapan ng ating malapit. Kasi kadalasan sa atin, to see is to believe. Di ba? To see is to believe. Kailangan makita ko muna bago ako manampalataya. Bakit? Ano ba gusto mo makita? Pero sa malapit sa Biblia, you have to believe first before you see. Believe first before you see. Gusto mo makita ang kapangyarihan ng Diyos, sumampalataya ka muna. Hallelujah! Amen? Ganyan sa banal na kasulatan. Sabi ng malapit na nangusap sa ating malapastor nung araw. Nangusap. Wala silang makain. Walang pamasahe. Wala lahat. Pinapalaya sa inupahang bahay. Anong sabi ng Panginoon? Kailangan may problema ka. Hindi ka pwede dapat hindi tayo nagmumukmok pag may problema tayo. Dapat manalangin ka palagi pag may problema ka. Para i-guide ka ng mahal na Panginoon. Pag lagi ka nakipag-ugnay, magsasalita ang mahal na Panginoon sa'yo para aliwin ka.
Pero pag nagmumukmok tayo, hindi kikilos sa malapay. No? Ano sabi ng malapay noon? Anak, pagpapalain kita. Ibibigay ko, maraming material blessing, ibibigay ko sa iyo. Siguro kung tayo yun, baka sagutin natin malapay noon, now na. Di ba? Kasi nagugutom eh. Walang pagkain, walang pang-upa. Baka ang sagot natin, now na. Yan, madalas tayo, ganun tayo, now na. Ba, iba naman sabihin, weh. Huwag tayong ganun. Dahil ang Diyos, hindi tao yan. Pag nagsalita ang malapay noon, sigurado magaganap at magaganap. Pero there is a period of waiting. Waiting. May time ng paghihintay. Hindi waiting, ha? Waiting. Iba kasi waiting, eh. Diba waiting ba yun? Waiting. Iba yun. Sugal yun. Hindi waiting. Waiting. There is a time of waiting. Hindi waiting, ha? Baka may naman nagwe-waiting pa dyan. Naku po, madidisgrasya ka dyan. Huwag ka na mag-waiting. Mag-wait ka na lang sa pagpapala ba, Pinoon? Huwag ka na mag-waiting. Dahil yung mga waiting, kasalanan ng sanlibutan. Gawain ng mga taong makasanlibutan yan. Ano sabi ng Biblia? Huwag ka makiayon sa sanlibutan. Magbago ka ng pag-iisip. Himiwalay ka. Huwag mong hipuin ang mga bagay na marumi. Amen? Yung kamay mo, pag Kristiyano ka, malinis yan. Eh, paano kung inihipo mo mga, ano ba yun? Mga pizza ng Mahjong o ano-ano dyan. Eh, madudumihan ka. Kapag Kristiyano ka, mayroon tatawag na time of waiting. Pag sabi ng mga Pinoon, lahat na naghihintay sa akin, hindi mapapahiya. Sinabi. Totoo lahat ng pangako ng mga Pinoon, pero kadalasan sa atin, masyado tayo nagmamadali. Gusto natin, now na, Lord, now na. Sabihin naman ng Pinoon sa'yo, palitan tayo, ikaw na lang Diyos, ako na tao. Marunong ka pa sa akin. Di ba? Alam niya, He knows our minds. Alam niya ang puso natin. Alam niya. Baka naman pag pinagpala ka agad bigla ka naman tumaas ang ere mo. Bago ang mga pinibigyan pagpapala, tuturuan ko muna, magpagpakumbaba ka muna. Kaya nga ang trials, mga pagsubok, ang layunin talaga niyan is to humble us down para mabababain ang ating kalooban, para pag pinagpala ka na, hindi ka na magmataas. Gamitin mo yan para sa kalulatian ng ating malapay. That is one of the primary reasons bakit ang pagpapala ay may time of waiting para to humble us down. Kaya nga, ang pagsubok talaga, alam niyo ang layunin ng pagsubok, para pakumbabain tayo. Dapat maintindihan natin yan. Kasi ang tao, ibang ugali ng tao, lalo na yung mga non-Christians, mga hindi pa Christians, mga mayroon pa, nandun pa yung mga talagang hindi pa regenerated ang kanilang spirit. Pag yumaman na yan, wala nang kilala yan. Hindi naman lahat, pero karamihan sa mga yumayaman, hindi na nakakilala. Ako mismo, karili kong kamag-anak noong araw Nasa pagsubok ako Pumunta ako, kumatok ako Ganda ng bahay, subdivision. Relative ko talaga. Kadugo. Kumatok ako, naglalakad ako, wala akong pagkain noong araw. Nagugutom yung anak ko. Kumatok ako, sabi ko, baka gagamitin ng Diyos ito. Katok ko, wala nagbubukas. Tinawag kong pangalan, sumagot. Wala dito, si ganito. Pero yung sumagot, yun ang tinatawag. Yun ngayon, kilala ko yung boses Biro mo, yung tinatawag ko pangalan, yun ang sumagot. Pero sabi, wala sa dito. Ikilala ko. Umalis ako, naluhaan, nag-alak ako, umiyak ako. Yung anak ko umiiyak Pero buhay ang Diyos. After the suffering, God will bless you. Hindi ka susuko, tuloy ka. Hindi ka humihiwalay. Kahit na bumagsak ka pa, patuloy kang mabangon. Isang araw, ibibless ka ng ating mahalapay. Amen? Kaya, ito nga, yung sa verse 5, ano sabi dyan?
sa verse 6, nanampalataya si Abraham at ibinilang sa kanya yun na katuwiran. So ano ba yung pag na kay Kristo ka, lahat tayo dito nasa ating malapinon. Walang hindi sa kay Kristo, lahat na nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, ikaw ay binihis mo si Kristo. Sabi ng Biblia, those who are baptized in Jesus Christ have put on Christ. Pag binautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, ibinihis mo si Kristo. Ano ibig sabihin? Ibinihis mo yung katuwiran ng ating malapinon. Kaya mahalaga yung bautismo. Yung mga hindi pa nagpabautismo, mga webcast viewers, sabi nung balita, mayroon daw another variant of coronavirus. Another variant, mas mabagsik daw. 50 times. 50 times na mas mabagsik sa virus ngayon. Kaya yung simula kagabi, ang airport natin, international airport, isinara sa maraming bansa. Kasi mayroon kinakatakutan na coronavirus mas mabagsik sa ngayon. 50 times. 50 times daw na mas matapang, mas nakakahawa. Meron nga tumawag sa amin, taga-Japan. 5 pa lang sa Japan, 5 na yung victim sa Japan. Pero ni-lockdown na ngayon. Sabi, ni-lockdown. At sabi, ang balita daw doon, i-implement yung vaccine. Forcefully. By force. Lahat, pipilitin. So alam na natin ang galaw ng kaaway, di ba? Hindi naman mind ng tao yan. That is the mind of Satan. Kung basahin mo Biblia, pakana ng demonyo yan para takutin ang mga tao. Pero, do not be affected by the intimidation of Satan because you are a child of God. Hallelujah! Amen? Kahit na magkatagutom ang buong mundo, ang anak ng Diyos, hindi pababayaan ng ating malapit. Malinaw sa banal ng sulat. But of course, we have to abide to the righteousness of our Lord Jesus Christ. Hindi naman pwede, wala tayong gagawin. Kailangan gawin mo na yung tama. Ito nang ginagawa niyo yung tama. Lagi kayong sumasamba, lagi kayong nagpupuri, tapat kayo, na mahal. Umiiwas kayo sa kasalanan. Pag ginagawa mo yan, kahit ano mangyari, hindi ka pababayaan ng ating mahalapan. Verse 18, Genesis chapter 15. In the same day, the Lord made a covenant with Abram. Ayan, covenant. Gumawa ang mga Pinoon ng kasunduan. Mayroon ba kasunduan sa atin ang mga Pinoon in our time? Sa panahon natin, mayroon ba kasunduan? Meron. Gusto niyo malaman anong kasunduan? Next Sunday, babasahin natin. May kasunduan sa atin. Kung paano kay Abraham, sabi nga dito, in the same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, unto thy seed have I given this land from the river of Egypt into the great river, the river Euphrates, or Euphrates. Verse 19, the Kenites, the Kenizzites, and the Kadmonites, and the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims. Puro yan mga bansa, puro mga lugar. Ang sinabi na nun, mayroon akong ipag-covenant sa'yo. Ito pangako ko sa'yo. Covenant! Pag sinabing covenant, hindi lang basta-bastang pangako. Covenant. Katulad nung Katipunero, kung nabasa nyo doon sa Philippine history, yung Katipunan. Pagsasali ka sa Katipunan noon, alam natin Katipunan, di ba? Yung, ang flag na doon, 3 KKK. Kalimutan ko lang meaning noon. Tagal na kasi. Ha? Katakawan? Wala katakawan doon. Katapangan daw. Akala ko katakawan. KKK, yung bandila nila. Yung tandaan nyo yung Katipunan. Pag sumali ka doon, mayroon silang covenant. Nabasa ko lang yung sa Philippine history noong araw. Kailangan dugo, susugatan mo yan at ipapatak mo doon sa, di ba? Doon sa papel o sedula. Pag takot ka magsugat, hindi ka makakasali doon. That is the covenant.
Ibig sabihin, kahit ano mangyari, patay, buhay o patay, hindi ka hiwalay sa samahan. Ganyan ang Diyos, may covenant. Kahit ano mangyari, whatever happens, gagawin ko ang pangako ko sa iyo. Palakpakan natin malapit. Ganyan ang malapit. Kaya sa gumagawa ng covenant, kahit ano mangyari, yung pangako niya, gagawin at gagawin niya. Kahit na nga nag-fail ka, kahit may failure ka, although nag-fail ka, madidili yung pangako, but His promise will remain forever. Madidili lang ang katuparan, ngunit totoo pa rin at totoo pa rin ang Diyos. Ganyan ang malapit. Kaya, pinagpala ka pag nandito ka sa tunay na gawain na malapit. So, malinaw yung binasa natin, mga bansa, mga Kenites, mga Hittites, Jebusites, lahat yan, ibibigay ko sa iyo. The nations sa pinag-usapan. Mga bansa na yan. Pag sinabi mga bansa, automatic yan. The riches of this world, these nations are also yours. Yun ang meaning. Pag sinabi naman mga bansa, ibigay ko sa iyo, ibig sabihin, pati yung kayamanan ng mga bansa, ibibigay ko sa iyo. Yan talaga ang pangako niya. So ang threefold yung pangako ni Abraham. Spiritual, material, physical, material, and spiritual prosperity. Yun ang pinangako niya. Tinupad ba ng mahal na Pinoy? Tinupad ba kay Abraham? Tinupad ba? Tinupad? Totoo pa rin ba sa mga believer ngayon? Totoo pa rin ba? Totoo pa rin ng ating mahal na Pinoy. Tinupad na nga sa iba. Di ba? Tinupad na sa iba. Bakit hindi sabi ba, bakit sa iba tinupad, sa akin hindi? Pinakita lang mga Pinoon, nagbigay lang sila ng sample. May nauna ng tinupad para hindi ka mag-alala. Ngayong lahat yan ay totoo pa rin. Individually, totoo pa rin ng mahal na Pinoon. Just believe. Amen? Huwag ka lang manlupay-pay. Magpatuloy ka lang. Di ba? Kasi ang nangako hindi tao, mahal na Pinoon. Totoo pa rin at totoo pa rin niya. Meron nga lang tatawag na period of time. Mayroong time, may waiting time. Di ba? Sabi nga, di ba? Ang sagot ng Pilipino pag nanalangin tayo, 3. Wait, no, yes. Yes, wait, no. 3 yan. Yes. Kaya kadalasan, lahat naman ang sa Pilipino, puro yes eh. In the gospel time, walang no sa Pilipino, puro yes. Amen? Yung nga lang, ang problema tayo, dahil gusto natin, now na, Lord, now na. Yan dati nakakaproblema, masyado tayo nagmamadali. Ang mga Pilipino kasi, yes, but you have to go through the process. Kailangan mo dumaan sa proseso. Lilinisin ka, susubukan ka, para yung mga dumi, aalisin, para karapat-dapat ka tumanggap ng pagpapala. Amen? Uri lang ating malapit. Ganyan po ang ating malapit. Malinaw sa banal sulatan. Wala po pinagpala sa Biblia na in an instant, pinagpala agad. Hindi. They have gone through a lot of sufferings. Marami silang dinaanan ng mga pagsubok. Abraham, lahat yan. Dumaan sa maraming pagsubok. Ngunit, tapat ng nangako. Akala mo hindi mangyayari dahil pinangakuan ka pero hindi man agad ang pagsubok ang dumating. Akala mo hindi totoo. Gagamitin mo ay yung panampalataya. Sumampalataya ka at gagawin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Romans chapter 4 verse 3. Italo natin sa 17 up to 25. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 4, ang talata po ay 3. Talon sa 17 up to 25. Talon sa 17 hanggang talatang 18. Sapagkat ano ang sinabi ng kasulatan, at sumampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya ibinilang na
katuwiran. Talatang 17, gaya na nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan ni ang kanyang pinapalatayanan. Sa makatuwid bagay ang Diyos na nagbigay ng buhay sa mga patay at tumawag sa mga bagay na hindi pahayag na tila hayag na. 18, siya na sumasampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. Tuloy. 19, at hindi humina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay, na gayon siya'y may mga 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. 20, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi na nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. 21, at lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. And therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone that it was imputed to him. Yung panampalataya kay Abraham na siya naging matuwid, hindi lalo para sa kanya yon. Verse 24, but for us also. Ibinilang kay Abraham yung kanyang faith, naging matuwid siya, hindi lamang para sa kanya, para din sa atin na mga sumasampalataya. Amen? To whom it shall be imputed. Ibibilang din sa atin yung katuwiran. If we believe on Him that raised up Jesus our Lord from the dead. Kung tayo sasampalataya sa nagbangon sa ating Manso Kristo mula sa mga patay, who was delivered for our offenses, na ibinigay para sa ating mga pagsalansang, at muling bumangon muli para sa ating pag-aaring ganap. Palapakan natin malapay noon. Amen? Sana nasundan ninyo yan sa inyong mga upuan, sa mga Bible ninyo. Napakahalaga yan, mahal. I-treasure ninyo mga salita ng Diyos. I-treasure ninyo sa mga puso ninyo. Dahil lahat yan ay katotohanan. Pag hinawakan mo yan at sinasampalatayan mo yan, magaganap at magaganap sa iyo. Ayan o. Nasusulat, verse 17. Ginawa kitang ama na maraming bansa. Ama na maraming bansa. Abraham tinutukoy. Before him, whom he believed, even God, who quickeneth the dead and calleth those things as be not as though they were. Sinasampalataya na Abraham ang Diyos na bumubuhay sa mga patay. Palakpan natin mga Pilipino. Ang Diyos, sinasampalataya na Abraham, bumubuhay sa mga patay. Amen? Bakit? Nung hiningi ng Malapino ng kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, ialay mo sa akin, hindi sa tumanggi. Pag sinabing ialay sa lumang tipan, ibig sabihin, papatayin, susunugin. Yun ang pag-aalay nung araw. Ialay mong anak ko, ang isa mong anak na minamahal, doon sa isa sa mga bundok sa Moraya. Di ba? Yun ang sinabi. Hindi po tumanggi si Abraham. Madaling araw pa lang, lumakad na sa para gawin, para patayin na kayong anak at sunugin bilang alay. Yan ang po istorya dyan. Bakit si Abraham hindi po nag-alinlangan? Kasi alam niya, sabi ang binasa natin, the God who quickeneth the dead, ang Diyos na nagbubuhay ng mga patay. Alam ni Abraham ng kanyang anak si Isaac, kahit mamatay yan, kaya buhayin ng Diyos. Sumunod ka lang. Yun ang meaning. Para sa atin, amen? Sumunod ka lang. Kahit mahirap ang pinagagawa sa'yo, sumunod ka lang. Dahil kaya ng Diyos palitan yung nawala sa'yo. Amen? Kaya palitan. Because the Lord is the God who quickens the dead. Kaya magbuhay sa mga patay. Yan ang sinabi niya. Kahit inegosyo mo, kahit patay na yan, kaya buhayin ng Diyos yan.
Amen ba? Namahal? Oo. Mga nawala mong pag-aari dahil sa paglilingkod mo, kaya yan, buhayin muli. Doble pa, triple pa, o 1,000 times over. Kaya pa yan ng Diyos. Sumampalataya ka lang. And call it those things which be not as though they were. Ayan. The God who quickeneth the dead, Diyos na bubuhay sa mga patay, yan sinampalataya na Abraham, kaya kahit anak niya, walang problema, kahit ipapatay, walang problema sa kanya. Dahil alam niya ang Diyos ang sinampalataya niya, kaya magbuhay ng mga patay. At tinatawag yung mga bagay na, call it those things which be not. Tinatawag yung mga bagay na wala pa, na parang nandyan na. Yan po yan. Amen? Ang Diyos pala, tinatawag yung mga bagay, kahit wala pa, parang nandyan na. Tayo kasi to see is to believe. Pero sa mga Panginoon, hindi. Kahit wala pa, kaya niya. In His mind, nag-i-exist na yan. Para sa Kanya, kahit wala pa, nandyan na. Amen? Ganun naman ang Panginoon. Bago natin tuloy yan, kasi sabi lang binasa natin, ang mahal na Panginoon daw, ang mga bagay na, ang tawag na, tinatawag niya mga bagay na wala pa, pero nandyan na. Call it those things which be not as though they were. Mga bagay na wala pa, ngunit sa Kanya, nandyan na. Dapat ganun tayo. Ang panampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kahit wala pa, hawakan mo na at yan ay magmamaterialize sa'yo. Amen? Kahit wala pa sa'yo, hawakan mo na at yan ay magaganap sa'yo. Ganyan ang Diyos. Mark chapter 11 verse 21 up to 24. Makibilis. Mark 11:21 up to 24. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kapitulo 11, may talatang 21 hanggang 24. Ganito po ang sinasabi. At sa pagkaalala ni Pedro ay sinabi sa kanya, Rabi, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino magsabi sa mundok na ito, mapataas ka at mapagsuba sa dagat at hindi magalinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. Amen. Talapakan natin, mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan, 21. Naalala ni Pedro, kasi naglakad sila eh. Naglalakad sila. Manilalakad sila. Mayroon silang nagugutom ang mahal na Panginoon. Nagugutom habang nalakad sila eh. Ayun ang istorya dyan. Hindi natin binasa lahat. Mayroon silang nadaanan na isang puno ng igos. Diba? Ayan ang istorya dyan. Puno ng igos. Pagdaan nila, siyempre nagugutom ang Panginoon, gusto niya may mapipitas na bunga. Walang bunga. Puro dahon. Ano yun? Istorya dyan. Puro dahon. Ano nangyari? Sinumpa ng mahal na Panginoon. Natuyo. Namatay yung fig tree. Nung pagbalik nila, yung sinumpa, umalis sila. Nung pagbalik nila ulit, nadaan nila, tuyo na, naalala ni Peter. Ayan, verse 21. Ang Peter calling to remembrance said unto him, Master, behold the fig tree which thou cursed is withered away. Natuyo na raw, yung sinumpa mo. Gusto talaga may Pinoy, may bunga eh. Galit sa walang bunga. Amen? Yung punong kahoy, walang bunga, sinumpa. Galit sa walang bunga. Anong aral sa atin? Ang Kristiyano, dapat may bunga. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ayaw niya nung walang bunga. Pero dito, pinagpala tayo. Marami tayong bunga. Pag sa tunay kang gawain, lahat dito ay may bunga. Amen? Hindi man complete yung bunga, at least may bunga. Pero ang gusto mahal na Panginoon, marami tayong bunga. Verse 22, And Jesus answering said unto him, Have faith in God.
Sumagot ng Pilipino, ito yung puno, sabi ni Peter, na kinumpa mo, biro mo nagtuyo. Nagtaka si Peter. Just an spoken word. Salita lang, binang ng Pilipino. Matuyo ka. Mali sila. Pagbalik, tuyo na. That is a spoken word. Mahalaga talaga yung magsalita ka na may panampalataya. Pag may problema, magsalita ka na may panampalataya. Ang tawag dyan, spoken word. Pag sinabi mo yan, i-honor ng ating mahal na pinunan. Dapat hindi ka naman nahimik. Hindi pwede manahimik. Amen? Anong sabi ng mahal na pinunan? Magkaroon ka ng panampalataya sa Diyos. Diba? Ibig sabihin, lahat yung ginawa niya, magagawa mo rin. Kahit yung bundok, kaya mo ipalipat sa isang lugar. Hindi man literal na bundok. Tinutukoy sa Biblia. Pag sinabi sa Biblia, mountain of problems. Pag natin malapay noon, sino ba dito ang maraming bundok ng pagsubok? Sino? Diba? Ayun, nagtaas yung bata. Pero mukhang naman walang pagsubok ito. Ang lusog-lusog eh. Pag sinabi sa Biblia, and you shall see to this mountain be removed, and it shall be done. Tingnan mo? Sinabi sa bundok, sabi ng Panginoon, pag may panampalataya ka, sabihin mo ang bundok, lilipat ang bundok. O, maaalis yung bundok. Amen? Pero hindi po literal. Pag sinabi sa Biblia, bundok, kadalasan yan, bundok na mga pagsubok. Kaya palipatin. Diba? Itong virus, bundok yan eh. Magsalita ka, ibalik mo doon sa gumawa ng virus. O sila ngayon magburusa ng virus. Magsalita ka lang kasi. Ang problema sa atin, takot tayo magsalita. Magsalita ka na may panampalataya. Yan ay magagawin ng ating malam. Coronavirus, malipat ka sa mga antikristo na gumawa sa'yo. Sila ngayon magdudurusa ng coronavirus. Ikaas na problema, ayaw natin magsalita. Ganyan authority binigay sa atin. Kung basahin mo ang sulatan, pag anak ka ng Diyos, you have the authority. Amen? Yung nga lang, kailangan mabuhay ka ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Anong ayon sa kalooban ng Panginoon na pamumuhay? Lagi kang magsamba, lagi kang magpure. Yan sa Biblia. Lagi mo maramdaman ang presensya ng Diyos. Matuwid ka palagi. Pag sinabi mo, coronavirus, bumalik ka sa gumawa. Sigurado yan, babalik at babalik doon. Hindi nakakalat yan sa ibang tao. Kaso, pinabayaan lang marahil natin mga pastor. Pinabayaan lang natin. Alam mo bakit? Ang dami mga tao, titigas ng ulo eh. Ayaw maglingkod sa Malapino. Ayaw hanapin ang katotohanan. One of the reasons baka kaya nandyan yan, kasi para yung mga tao lumapit sa katotohanan para magligtas at magmana ng buhay na wala hanggan. Amen? Yun po lang ang pinakalayunin. Isa sa mga layunin. Have faith in God. Sumampalataya ka. Sa ibang translation, sabi po, have the faith like God. Yan ang isa ibang translation sa ibang Bible. Dito ang sinabi, have faith in God. Sa ibang translation ng Bible, have the faith like God. Magkaroon ka daw ng panampalataya na katulad sa Diyos. Magsalita ka katulad sa Diyos. Kaya ba yan? Sinabi ng Panginoon eh. Yung ginawa ko, gagawin nyo rin. Higit pa sa ginawa ko. Palakpakan natin malapay lang. Amen? Basta lumakad ka lang lagi kang naglilingkod ng matapat sa Malapinon. Magkaroon ka ng faith. Kung anong sinabi ng Malapinon, mangyayari din sa iyo. Sinabi ng Malapinon, nung madilim yung mundo, let there be light. And there was light. Di ba? Madilim ang mundo. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at on the spot, nagkaroon ng liwanag. Kaya sa atin, madilim ang mundo, maraming problema, magkaroon ng liwanag. Kaya gawin, basta may panampalataya ka. Have the faith like God. Yan po sa ibang translation. Tama yun na mahal. Kasi sabi ng Pinoon, yung ginagawa ko, kaya nyo rin gawin. Verse 23, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang sino magsabi sa bundok, ito na yung bundok.
maalis ka at matapon ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa puso, yan ang problema natin, nag-aalinlangan tayo. Huwag tayo mabuhay sa pakiramdam. Huwag tayo mabuhay. Basta sinabi mo, samahan mo ng faith, mangyayari at mangyayari. Amen? Sabi natin, malapastor, nung araw, kasi nung umbisa pa ng gawain natin, ang mga worker, naglulugaw lang. Kami, naglulugaw lang kami noon eh. Nabutan ko yun eh. Lulugaw. Minsan nga, walang lugaw eh. Oh, mga 35 years ago, naglulugaw lang. Minsan, walang malugaw. Ganyan ang pagsubok. Pero sabi natin mga pastor, sweetheart, Red Mama there, isang araw, kasi binibilang yung offering eh. Tinataktak, baka mayroon pa, wala na nahuhulog eh. Di totoo yan. Sabi natin mga pastor, sweetheart, magkano ba yung offering? Sabi, hindi, tinataktak ko kasi 5 piso pa lang yung nahuhulog eh. At tinataktak pa, baka may mahulog pa. Eh wala na. Sabi, 5 piso lang. Anong pagkain natin? Maglulugaw tayo. Kasi nung araw, 5 piso, makabili ka na ng kalahating ano ba yun? Siguro mga tatlong lata ng yung lata ng gatas ng kondensada. 5 piso. Nung araw. Pero may amoy na bigas yun ha. May amoy pa yun. Kailan hugasan mo 10 beses bago mo lugawin. Tindi no? Ano sabi ng pastor? Dahil sa araw, hindi mo na kaya bilangin ang pagpapala. Sabi ni Mama, ito nga 5 piso, nag-aagawan tayo. Sabi mo, dahil sa araw, hindi mo kaya bilangin. That is faith. Nangyari nga. Amen? Hallelujah! Amen? So praise the Lord! Ganyan ang panampalataya. Declare the word of God. Speak the word. And God will move. Gawin mo at hintayin mo. Huwag kang mag-anilangan at yan ay mangyayari. Kadalasan kasi sa atin, now na. Walang ganun sa Biblia. Siguro mayroon ganun, pero madalang yun. Emergency, mayroon ganun. Pero kadalasan, pag nangyayari ka, kadalasan, may time of waiting. Waiting, hindi waiting. Huwag ka mag-waiting. Pero kailangan ko naman ito pa pala. Kailangan tumaya ako sa waiting. Hindi na, just waiting. Maghintay ka lang. Bahalang man na Panginoon. Amen? Hindi mag-alilangan at naniwala na ang mga bagay na kayang sinabi. Ayan o. But shall believe that those things which He said, shall come to pass. Maniwala ka na mga bagay na sinabi mo ay magaganap. Mahalaga talaga magsalita ka eh. Sekreto yan sa Biblia. Speak the word. Pag may problema ka, magsalita ka. Habang nagpupuri ka, magsalita ka. Hindi ka makabayad, sinisingil ka. Malapin nun, bulagin mo may-ari ng bahay. Huwag naman ganyan, wala ka naman pag-ibig. Hindi ka na nagbayad, binulag mo pa, yung may-ari. Sabi mo lang, sana maligaw, yun na niningil. Maligaw, hindi makarating. Pwede, huwag mo sabihin bulagin. Nakatira ka na walang bayad, binulag mo pa. Speak the word. May problema ka, magsalita ka. With boldness sa salita, with boldness. At yan ay magaganap at magaganap. Amen? Proven for so many times. Kung nakikita naman na pastor, paano magsalita, paano mag-preach, paano mag-testify, makikita mo kayo sinasabi, lahat sa Biblia. Lahat sa Biblia. Sinabi, sige, may problema ka, mamaya, wala lutas ang problema mo. Totoo nga. Totoo, magulat ka, bigla na walang problema. Ganon. Mayroon tayong kapatiran nung araw, mayroon isang kaso, ang bigat ng kaso niya, pulis ito, hindi ko lang matandaan ang pangalan. Lumapit sa Malapastor, sabi, Malapastor, ito ang problema ko. Sige, pumunta ka doon sa isang lugar, lutas ng problema. Yun lang sinabi ha. Pumunta ka, lutas na. Pumunta sa doon. Pagdating niya, may nakasalubong sa tao, hindi nakilala. Binigay yung sulat. Nung binasa niya, yung kaso mo, lutas na. Tingnan mo. Bakit? Mga pastor,
speaks the word of God with faith. Magsalita ka na may panampalataya sa mahal na Panginoon. Yung sinabi mo, yan ay mangyayari sa iyo. Sinabi ng banal na kasulatan. Sikreto yan, ha, inamahal. Huwag tayong magmukmok, may maproblema tayo. Sabihin mo ang salita, inamahal. Ayan. Believe those things which he says shall come to pass. He shall have whatsoever he said. Matatanggap niya ano man ang sinabi niya. Sumampalataya ka ngayon sa bagong taon na mahal. Huwag mo intindihin mga pandemya na yan. Speak the word. Habang nagpupuri ka sa bahay mo, speak the word. Ulit-ulitin mo. Amen? Pero hindi naman kain ka ng kain. Kailangan nagpupuri ka. Kailan nananalangin ka. Habang nanalangin ka, doon mo sasabihin. Hinamahal. Doon yon. Doon mo sasabihin. At sampalatayan mo, yan po ay mangyayari. Sekreto yan. Sinasabi ng mga pastor yan. Sabi niya kay Brother Castor Mendez, sana nanood pa, Brother Castor, noon ngayon. Kapatiran natin, nagtatrabaho sa Pag-asa noong araw. Yun nagbabalita. Nagbibigay ng balita, mahal pastor, may padating na super typhoon. Sabi ng mahal pastor, 4 hours o 5 hours before mag-landfall, tumawag, sabihin nyo na sa akin. Bakit? Kailangan mananalangin. Bago mag-rebuke, nananalangin mo, nagpupuri mo na mahaba. Ganun ang sekreto. Nagpupuri ka, 1, 2 oras, saka mo rebukein, saka mo sabihin yung gusto mo. Mahal, yan po ay magaganap at magaganap. Amen? Say it with boldness. Sikreto yan sa Biblia. Huwag mo sabihin na, bagyo, tumigil ka. Baka lalong lumakas yung bagyo. With boldness, bagyo, tumigil ka sa pangalan ni Jesus. Ganyan. Ganyan ang pag-rebuke. Ganyan ang pag-rebuke. Di ba pinatutuko sa inyo? Yung kasama namin yung worker noong araw. Sa Nubalitsis, tinutukan namin yung dapper noong araw dyan. Pagsiksikan yung basa ng gusto ng mga mandurukot, mga dapper, tinutukan siya rin sa giliran. Labas mo yung wallet. Nanginig siya sa takot. Yung tukan siya eh. Siksikan, nakasabit sa bus eh. Sabi niya, Dapper, lumayas, manigas ka sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Dapper, ano binubulong mo dyan? Ilabas mo na. Ano, takot na takot. Oh, Dapper, Lord, ligtas mo. Sabi, ano binubulong mo? Walang nangyari. Tapos sabi mo, oh, Dapper, ligas ka! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord! Ganyan. Sumigaw ka. Tatakbo yung mga Dapper. Ganyan sa Biblia. Ang tinuturo ng mga pastor, kahit anong klase sabihin, kahit ano na sabihin mo yan, kababasa lang natin. He shall have whatsoever he said. Ano man ang sinabi niya, ay mapupunta sa kanya, mangyayari sa'yo. Sabihin mo ng with boldness, with faith, at mayroong pananalangin at pagpupuri. Sabihin mo yan, mangyayari at mangyayari sa'yo. Yung pangregalo na pinon sa atin sa bagong taon. Kasi nagpipray pa ako kanina, Lord, anong babasahin ko, anong papangaral ko. Yun ang nireveal sa akin. Ibig sabihin, yun ang regalo na sa inyo. Palakpakan natin, mahal pa yun. Amen? We are in the end times. Pasama na pasama mundo. Just speak the word. Speak the word. Kahit ano pa yan. Kahit ano bang kasamaan dyan. Na mahal, you are protected. Speak the word. Hallelujah! Amen? Walang makakalapit sa iyo na masama. Speak the word. Puri ang malapinon. Ganyan tayo kamahal ng ating malapinon. Amen? Diba sa praise the Lord? Tinkita naman natin gaano kasama ng mundo. Yung nag-viral na totoo ang Biblia. Kahit sa panahon ni Noah, sobra ng violence, sobra ng karahasan. Pag sobra ng karahasan sa mundo, isa yan sa palatandaan na magwawakas ang mundo. Kasi ganun sa Biblia. Yung pulis na nag-viral, alam niyo, di ba? Alam niyo yung pulis? Nakalimutan ko na yung pangalan. Cuesta ba yun? Pulis ba yan o pulis? Tingin ko niya, di pulis yan. Pulis yan. Pero mo, binaril yung mother and son? Matanda, binaril? Bading kaya ata na pulis eh. Anong klaseng pulis ka? Hindi mo ba alam ang trabaho ng pulis? The police
is to serve and to protect the people. Amen? Nag-viral yan. Awa, nakakaawa. Yung malapitan, pinagbandat is brutality. Binaril sa ulo yung dalawa. Matapang ka lang kasi may baril ka eh. Walang kalaban-laban ang kalaban mo. Lumaban ka ng patas. That is cowardice. Kaduwagan yan. Pero dito, sa tunay na gawain, hindi mo kaya ang anak ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat mga eskwelahan din sa atin, mga police schools, dapat i-review yung mga system, how they teach the criminology students. Dapat i-review nila. Di ba? Marami mga pulis mga brutal eh. Hindi naman lahat. Marami naman maayos na pulis. Di ba sa ibang bansa, yung pulis doon, kahit criminal, hindi bilang pa rin, hinahabol lang eh. Di ba? Criminal yun ha? Hinahabol, hindi binabaril. Kung talaga nanganganib ka na, doon lang sila pagpapaputok. Ganun sa ibang bansa, ganun. Ibig sabihin, depende yan sa school, sa pagtuturo. Amen ba? Ito, walang kalaban-laban. Nagsasagutan lang kayo, binaril mo. Then you are a police. Bulok ka na police. Dapat lang siya mabulok sa bilangguan. Di ba? At yung anak na, bulok din. Nakita ko yung video eh. Yung anak niyang babae, dadalagita, imbis yung father niya, kanyang i-calm down. Dapat, calm down. Hindi, sinulsulan pa niya eh. Di ba alam na buhay yan nakasalalay dyan? Buhay yan. Walang pwede kumuha ng buhay. Diyos lang ang pwede kumuha. The police should understand his duty. He is to protect and to serve the people. Binabayaran ng gobyerno para protektahan ang mga tao, hindi para barilin. Salamat sa mga Pinoon. Ganyan kakaawa talaga pag wala kang Kristo. Pero dapat yung mga otoridad, alam mo rin yung duty mo. Mag-aral ka mabuti, ayusin mo ang utak mo. Hindi ganyan. Matapang ka, di doon ka sa bundok. Noon mga rebelde doon ka makipagbarilan. Huwag yung mga walang kalaban-laban. Pero salamat sa Malapinoon, ang Malapinoon, ibig sabihin ng Pinoon, mga tao, maglingkod kayo dahil magulo ang mundo, maraming karahasan. Yun ang isa sa mensahe, maglingkod ka. Di mo alam, yung inasahan mong protekta sa'yo, yun yung palang papatay sa'yo. Pero pag sa Malapinoon ka, totoong protector, mayroon ka, ang Lord Jesus Christ, ang tunay na protector. Kaya sabi ng Pinoon, bago gunawin ang sanlibutan, bago gunawin sa panahon ni Noe, bago gunawin sa Pinoon, nakita ko ang karahasan ng mga tao. Wawakasan ko ng mundo. Nasa sa Genesis. I will destroy both man and beast because of violence. Kaya ginunaw ang mundo. So, sa ating panahon, sobrang karahasan. Yun na, ibig sabihin, malapit ang pagwakas naman sa libutan. Pero pinagpala kayo, lahat mga viewers na naglilingkod sa Malapinoon, may takot sa Malapinoon, hindi ka pahintulutan na mangyari sa iyo yan. Manak ng Diyos, kahit na may pagsubok, pinagpala ka pa rin ng ating mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, hallelujah. Habang tayo maawit sa mahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Saan natin papurihan? Marami nakakaawa. Pero ikaw lang ng Diyos, pinagpala ka. You are protected. You are already in the hands of our Lord Jesus Christ. E huwag ka malulungkot, pinagpala ka na, nasa kamay ka ng ating mahal na Panginoon. Sa Diyos mo sabihin ang problema mo at pag-iwakan, di ka mabibigo. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa at may karamay ka sa iyong pagturusa. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit may takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa
kang pag-ibig ko, kaibigan. Si Jesus, kaibigan. Tuwing na sino bang tutulong sa'yo, kundi ang ating Diyos, kaibigan, si Jesus. Ngayong nalaman mo na may kasama ka, hindi kailanman mag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa, kaibigan. Si Jesus, kaibigan. Tuwing na sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang ating Diyos, kaibigan. Si Jesus, kaibigan. Hallelujah. Si Jesus, kaibigan. Tuwing na sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang ating Diyos, kaibigan. Si Jesus. Ngayong nalaman mo na Mawi tayo, binamahal. kasama Lahat na rin kailangan sa mga Panginoon. Minsan na po tayo magpuri. Magsisisi tayo sa mga baguhan. Magsisisi tayo sa ating mga kasalanan habang tayo kasama mo ang Forgive us, Diyos forgive us sins, sa Lord. hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa, kaibigan. Si Jesus, kaibigan. Tuwing na sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang ating Diyos, kaibigan. Si Jesus, oh kaibigan. Hallelujah. Si Jesus, kaibigan. Yung tunay mong kaibigan. Tuwing na Wala ka mapuntahan. Mayroon kang tunay na kaibigan. Ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi marunong magtaboy ng tao. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Kaibigan. Sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang ating Diyos? Patuloy tayo magpuri. Sumamba sa Diyos na buhay. Ang ating mahal na Panginoon. Oh, kaibigan. Si Jesus, kaibigan. Tuwing na sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang ating Diyos, kaibigan. Si Jesus, kaibigan.
Palapakan natin ating malabay na hallelujah. Nakababait ng ating tunay na kaibigan, ating malapit na Jesus. Dumadamay sa iyo, ano man ang kalagayan mo, ang ganyan ang ating malapit na. Huwag kang susuko, patuloy ka maglingkod sa malapit na. Isang araw may kalutasan ng problema mo. Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Hindi na gusto ng mga tao mapapahamak. Gusto niya lahat humantong sa pagsisisi at maligtas. Ayaw niya ni isa man mapahamak sa impyerno. Gusto niya lahat magmamana ng buhay na walang hanggan. Ganyan ang puso ng ating Malapinon. Hallelujah! 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 Alam niya ano nangyayari sa iyo. Malungkot ka, may problema ka, alam niya yan. May mga problema ka sa katawan, alam niya yan. Lumapit ka lang. Sumampalataya ka lang. Hallelujah! Mayroon yan kalutasan. Hallelujah! Hallelujah! Inagpala tayo. Hallelujah! Bagamat tayo, hindi ka dapat. Sa panalangin nating mahal na pastor, beloved family, nandito tayo, payapang-payapa, naghihintay sa pagbalik ng ating Malapinon. Walang takot sa ating mga puso. Bakit? Suma sa atin. Kasama natin ang mahal na Panginoon Jesus. Hindi tayo iniiwanan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Tapat siya sa kanyang mga pangako. Kaya sa mga baguhan, ngayon lang, the first time na kayo naka-attend, hindi kayo may gusto na kayo nandito. Yan ay programa na malapit noon para maligtas ka, maintindihan mo ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Dahil Ebanghelyo lang, yan po ang makakaligtas sa iyo, ang paniwala mo sa Ebanghelyo. Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos na katawan tao, ating mahal na Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muli nabuhay. Ang kanyang dugo na banal, yan ang naglinis sa iyong kasalanan. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno na mahal. Kaya, kailangan natin mapatawad ang ating kasalanan. Kung naniwala ka sa Ebanghelyo na si Kristo namatay para sa iyo, yun ang magpapatawad sa iyo, maglilinis sa iyong kasalanan. Kaya sa gusto gumaling sa sakit, gusto maligtas sa mga pandemya na yan, sa mga coronavirus, gusto maligtas, mahal, isa lang ang solusyon, the gospel of our Lord Jesus Christ. Believe the gospel. Sumampalataya ka. Yan po, maliligtas ka higit sa lahat sa apoy ng impyerno. Pupunta tayo sa langit because of the gospel. Ebanghelyo, ang reglamento ng Ebanghelyo, ang utos sa Ebanghelyo para maligtas ka ay kailangan maniwala sa Ebanghelyo, ay kailangan magsisi ka. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Ikatatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. May sakit kayo ngayon, mabautismo kayo mga baguhan. Pag-ahon nyo, magaling na kayo. Mamaya, mayroon kang COVID-19, mabautismo ka mamaya. Pag-ahon mo, magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Sigurado yan! Ikaapat, tanggapin mo ang banal na Espiritu. Manalangin po tayo sa mga ngayon lalakadalo. Sundin po yung isang simpleng panalangin galing sa puso ninyo. Dakila nga mo sa langit, ako po'y nananampalataya na ikaw nga ay nagkatawang tao, ikaw ang anak ng Diyos, ang aming malapit ni Jesus, na namatay sa krus ng Kalbaryo, ay yung banal na dugo na nabuhos, ang naglinis sa aking kasalanan. Ikaw nilibing at muling nabuhay ng para sa akin. Malapit ni Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Patawarin niyo po ko sa lahat ng gawa kong kasalanan, mula pa ako isilang hanggang sa oras nito. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, nakitananggap. Ito ang aking samot na langin. Amen and amen and amen. Opo, malapit na tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po sila mga kasalanan. Isulat niyo ang kailang mga pangalan sa alat ng buhay. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay walang gan. Sa pangalan ni Jesus, in the name of the Lord Jesus, we pray. Amen and amen and amen. Mga may sakit po, sino po may sakit sa inyo? Ilagay niyo ang kamay sa mga
parte ng katawan ng sanang sakit. Kahit anong klaseng sakit yan, cancer, diabetes, COVID, ilagay mo kamay mo sa ulo mo, ang isang kamay itaas mo. Manalangin tayo sa unang panalangin, mga pastor. Kalooban ng Diyos na gagaling ka. Gagaling ka in Jesus' name. Kung wala naman kayong sakit, itaas ng dalawang kamay, anong problema ninyo? Problema sa hanap buhay, kahirapan, kaya lutasin ng ating malapinon. Opo, malapin ni Suso ng dalangin ng malugad. Aming malapastor, Evangelist Willie Sad Almeida. Lahat ng mga may sakit sa hapong ito, cancer, leukemia, COVID, diabetes, mga kahirapan, lutasin mo pa naman. Pagpalain mo sila sa financial, higit sa spiritual. Pagaling mo ka lang mga sakit. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amin sa saway, di mo niyo makaramdaman, di mo niyo ng cancer, di mo niyo ng diabetes, di mo niyo ng COVID. Lumayas ka ngayon din sa mga manampalataya, in Jesus' name. Di mo sickness, cast out, in Jesus' name. Be healed, in Jesus' name. Problem be solved, mga kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of there is Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat na niniwala na lutas ng problema niyo at magaling na kayo. Taas ng kamay. Tinanggap niyo na, minamahal. Hallelujah. Sabihin tayo tatabi sa Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you so much. Makaupo muna tayo sandali. Puri natin malapay noon. Pagpalain ko ng labusan. At binabati rin pala natin, beloved Preacher Brother Mer. Happy birthday po, beloved Brother Mer. Karawan po wala natin, mga kapatid. Ay, Preacher Brother Mer. May you have many, many more birthdays to come. Birthday po. Lahat po may karawan. Happy birthday sa inyo. Pagpalain ko ng labusan, malapay noon. At mayroon po tayong special offering, minamahal. So, hindi naman yung pilitan yan. Hindi pilitan. So, may extra blessing. Para po matapos na ang mga proyekto natin. Hanggang doon, pati mga kanal, minamahal, pati mga sinisimento na natin lahat. Kaya marami tayong gastusin. Pagpalain mga kapatiran natin na nagtatapat, kanilang mga tithes and offering, dinadala rito. God bless you so much. Minamahal, yan po, hindi nyo sa amin binigay, hindi sa ating mga pastor, sa Diyos nyo binigay. Amen? Kaya ang pagpapala ay dadaloy sa inyo. Sigurado yan. God will bless you so much. Pwede ang malapay noon. Kaya dagdagan po pa natin ating mga gagastusin sa ating special offering, umikot yung offering cloth ng extra offering na mahal, para po yan sa pag-aayos ng ating lugar na mahal, sa ating pinagdadausan. Puri natin malapit. Beloved Brother Greg de la Cruz, sa ating special offering, please, kindly po. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved OP. Tayo po isang manalangin. Opo, dakilang Ama, Diyos na magpringin sa lahat sa pangalan mo, malapangin Jesus, sa unot panalangin, mahal Pastor. Mahal Panginoon, narito po kami sa dako ng pagbibigay, mahal ng special offering, mahal Panginoon, sa mga kabatir pong magbibigay, mahal Panginoon, pagpalain pong lubos, mahal Panginoon, at ibalik mo pong nakalibong beses, mahal Panginoon, at sa mga kapatiran po na wala sapat na maibigay, mahal Panginoon po magbigay ng hanap buhay at pagkakakitaan, mahal Panginoon, upang sa susunod na gawain po makabalikan din po sila. Ito po ang samot panalangin sa makarapang pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude of my heart has to express. And I know that I'm still my only one that could offer you to love and serve you now and forever. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude of my heart has to express. And I know that I'm still my only one that you
webcast. Tuloy-tuloy po yan every Wednesday, 1:00 ng hapon. Friday, overnight prayer. Overnight po kayo, na mahal. And Sunday, 9 o'clock ang ating simula ating pagsamba. Tuloy-tuloy po ang gawain natin. Titigil lang po tayo, lalo na sa panahon ngayon na talagang critical, very critical. Lalo tayong magpakainit sa ating mga Pilipino. Huwag po tayong ma-absent sa ating palambahan na mahal, araw ng Sunday. And webcast natin, tuloy-tuloy po yan. Sa mga hindi nakakasamba, magsamba pa ako sa magitan ng webcast. Pwede naman Pilipino. Pero kung wala naman dahilan, hindi kayo makapunta, pumunta po kayo. Pwede naman Pilipino. Para lalo ninyong masunod, lalo kayong pagpalain natin mga Pilipino. God bless you so much. We love you so much. Others, Jesus love you more, loves you more. At tayo dumako na sa ating closing prayer, sa ating pasamantalang pahiwalay. Beloved Elder, Brother Jaime, Timapi, walang chan, Brother Jaime, sa ating pasamantalang paghiwalay, ng Beloved Elder, Brother Jaime. Tayo tumayo na minamahal sa ating closing prayer. Puri natin malapit na Jesus. Amen. Pagdating po sa ating Beloved Elder Preacher. Magkaisa po tayo mga kapatid. Opo nga mabanal, makapangyarihan sa lahat, sa unat panalangin na aming magulang sa mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoong Hesukristo, sa iyong nilangisan na yung salita ng dinal mga ngaral sa maghapong ito na naging kalakasan ng panampalataya. Maraming salamat po sa mga buhay na patutuo, sa magbigay po ng mga ikapatandog. Sa aming paghiwalay, pag-ingatan mong bawat isa, sa pangalan mo, hallelujah, praise the Lord, thank you, Jesus.